Samantala, puntahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating unang ulat mula probinsya, Department of Agriculture Region 1 hinikayat ang Farmers Cooperative and Associations o FCAs na mag-avail ng Livestock and Poultry Farm Program ng ahensya. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Luwag sa detalye. Ginutigot ti Department of Agriculture Regional Field Office 1 dagiti nakarehistro a Farmers Cooperative and Associations agundawayan ti programa para iti panaka-establisar ti livestock and poultry farms. Segon kini DA Regional Livestock Program Focal Person Karen Paningbatan, kwalipikado para kadagiti FCA ang nakarehistro iti baben ti Department of Labor and Employment, Cooperative Development Authority, wenno Securities and Exchange Commission. Inbarad na anasken nga dan ti FCA iti manalo na miyembro iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture amay sa requirement tapno maipay tinasaw ng livestock and poultry housing. Karaman pay nga at dati lugar pagpatakdaran ti housing pagpaduan kadagiti taraken ken pagalaan ti maited kadagiti miyembro. Inay ni Paningbatan nga agserbi pay akas line of business ti FCA ti livestock and poultry housing kas pangrugrugyan ken nayo na masapulan ti asosasyon ken dagiti miyembro daytoy. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala, kauna-unahang bukas center sa Rehiyon 1 pinasinayaan ng Department of Health o DOH. Para sa detalye ng balita, may report si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Indauluan ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ti grand opening para ti umuna abukas uno bagong Urgent and Ambulatory Services Center dito'y Rehiyon 1 masarakan sa Barangay Francia Sur, Tubao, La Union itay Biyernes, Hunyo 14. Iya bukas center ket ganwat ni Secretary Herbosa tumulong amang tungpal iti 8-point action agenda for health na. Puntirya daytoy ti panakaypasdak ti di kumurang 70 abukas centers ti entero a pagilian tapno agserbi iti minilyon a Pilipino ken may payan kadakwada iti accessible ken di kalidad a serbisyo ti panang taripato ti salunat iti konbenyente at yampoda a may tunos kadagiti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon ken ni Secretary Herbosa agserbi ti sentro kang rona na pasilidad para kadagiti komunidad amang itukon iti outpatient consultation, laboratory tests, minor operations ken emergency care ken mangyasidig iti panang taripato iti salunat kadagiti umili. Dinayaw ti sekretaryo ni La Union 2nd District Congressman Dante Garcia akang rona na nang itandudo ken ng pondo iti panakaibangon ti bukas center iti distrito na. Kabayatan na impeksa ni DOH Ilocos Regional Director Paula Pasidionco ti panagyaman na kadagiti amin na ng suporta iti panakaipatungpal iti nasao a pasilidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert. Mula Luzon, lipad naman tayo sa Kabisayaan. Pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar tumanggap ng early warning equipment mula sa Alternative to Development o A2D at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Mula Radyo Pilipinas Borongan, narito si Pen Pumida. Malipayon niya ginkarawat han gobyerno provincial hit Eastern Samar an early warning equipment ikang ha A2D kon Alternative to Development Incorporated ug National Grid Corporation of the Philippines o sa nga seremonya diri pala maiha ha provincial capital Jim Borongan City. An early warning equipment na ginkarawat han provincial government pinaagyan representante ni Governor Ben Ivardoni, Provincial Administrator Nelson Cortez in ginkukumponer hin 2 units weather station para hit PDRR
RMO Eastern Samar ngan hipapad LGU samtang 15 nga munisipalidad ang kinarawatin tag-usa nga rain gauge. Ini nga mga ekipahis inhailarumit proyekto iton A2D kung tawagan Investing in DRR for Resilience nga ginpunduhan ito na NGCP. Gamit hit weather stations in pagsukul hit humidity, wind speed ug wind direction, heat index ngan rainfall samtang ang rain gauge masalud hit busit uran ug magsusukol hit kadamo haigin talaan nga oras. Tikang Radyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen, mula Samar, tawid naman tayo sa Leyte. Pagpasok sa negosyo ng 10 residente ng St. Bernard sa Southern Leyte, sinuportahan ng pamahalaan. Para sa kabuang detalye, narito si Ria Mecate ng Radyo Pilipinas Sogod. Nadawat na sa dugang mga benepisyaryo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang negosyo sa kariton kon Nego Cart with 3-wheeled bicycle gikan sa Department of Labor and Employment kon DOLE ubos sa suporta sa 2nd District Congressional Office nitong Biyernes, Hunyo 14. Ang Nego Cart may isa sa mga prioridad nga landed project sa DOLE nga nagtumong mahatagan ng mga marginal workers, ilabi na ang mga way permanenteng pwesto nga mga tendera sa paghimo silang kasamtangan nga mapanginabuyan nga mulambo ang kita ug mulungtad ang mga negosyo. Dugang yana tumong usab niini sa pag-upgrade sa mga produkto o serbisyo ug ibaligya kini sa mas daghang potensyal nga customer. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi kang 2nd District Congressional Office Staff Dennis Ted Tingkoy nga naasa na po kay matagnon gikan sa nagkadaang barangay sa lungsod. Ang nakadawat niini sa gipaygayon nga turnover ceremony sa lungsod sa Hinunangan. Kahimduman nga unang nakadawat sa susamang hinabang ang 19 kay matagnon ni aging tuig. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mecate alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ria. Samantala mula Visayas, baling naman tayo sa Mindanao. Parkalingaw Music Festival inihatid ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa ika-74 na taong anibersaryo ng Charter Day ng lungsod. Mula Radyo Pilipinas CDO, nagbabalita si Kokoy Medina. May pasundayag sa ilhang tagsang talento sa musika ang pipila ka mga local bands dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro atol sa gipahigayong Parkilingaw Music Festival nga gipahigayon sa Plaza de Visoria niadtong Hunyo 14 ning kasamtangang tuig. Ang Parkilingaw hatod sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix Oy pinaagi sa City Tourism and Cultural Affairs Office uban sa suporta sa buhatan ni City Councilor Marvern Esparcia. Aging paghatag lingaw sa katawan alayon sa kasulugan sa ika-74 nga Charter Day sa Cagayan de Oro. Subay niini mapasalamaton si Mayor Oy sa paghatag lingaw sa mga banda nga mitampo sama sa Herbal Remedies, Novilla, Wilkman, Brandy Billy, Blood Flower, Cyberband o Uncle Scar. Gawas sa kalingawan, gitugutan usab sa maong higayon ang pipila ka mga alakart o mga street food vendor, maukay-ukay vendor nga makadisplay sa ilahaga mga baligya. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Kokoy, mula Cagayan de Oro, lundag naman tayo sa Zamboanga. Higit 13 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat sa isinagawang joint law enforcement operation sa lungsod ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Bless Eboyan. Kauban sa mga operatiba sa Naval Forces Western Mindanao ang Regional Drug Enforcement Unit sa Philippine National Police sa pagpanguna sa gihimong law enforcement operation sa Zamboanga City. Kini nagresulta sa pagkakumpiska sa mingkabat sa 13.6 milyon ka piso nga kantidad sa illegal nga droga. Tulo ka sospek ang naaresto sa nahitabong anti-illegal drugs operation nga gihimo sa Barangay Tumaga, Zamboanga City ug kini usa ka lalaki ug duha ka babayi diin ang usa kay senior citizen.
Dayon nga gidala sa Regional Forensic Unit ang nakumpiska nga illegal nga droga para sa quantitative o qualitative analysis samtang ang mga suspect nakadetain sa pagkakaron sa Zamboanga City Police Office. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Bless. Mula Zamboanga, kambyo naman tayo sa Iligan. Serbisyong Iligano ng lokal na pamahalaan ng Iligan tuloy pa rin sa mga barangay ng lungsod. Mula Radyo Pilipinas Iligan, nagbabalita si Alwidad Bashir. Nagpadayong gihapon ang serbisyong Iliganon program gikan sa LGU Iligan sa matag barangay sa Dakbayan. Nabatasan na usab sa matag Iligano ng pagtan-aw sa nasamkit nga mobile service sa nagkalaing-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa umaabot nga schedule sa programa, bisitahon sa musunod nga mga adlaw ang mga barangay nga mahisgutan. Barangay Bunawan, Barangay Bunbunon, Barangay Villaverde ug Barangay Abuno. Sa serbisyong Iligano ng tanang dakong serbisyong publiko sa gobyerno gihatod sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ngadto sa matag komunidad sa Dakbayan. Pinaagi sa pagpatuman sa mobile service nga nagpadali sa pag-access sa mga residente sa mga programa. Usa kini sa dakong inisyatiba sa ilang maayong Mayor Frederick W. Shaw sa pagpasiyugda sa usa ka inklusibo, progresibo ug asensong Iligan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Alwidad. Mula Iligan, tunguhin naman natin ang Marawi. Lalawigan ng Lanao del Sur nakilahok sa Integrated End-to-End Early Warning System Workshop para sa mas mabilisan at agarang pagresponde tuwing may kalamidad. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito si Johania Yusuf ng Radyo Pilipinas, Marawi. Miyamang pwede sa mga responders sa rescuer sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lanao del Sur, si Eco-Seminar Workshop ay ningaranan sa Workshop Enhancement of Integrated End-to-End Early Warning System and Response Protocol apiaguluanan a Action Against Hunger babago din si sa Cagayan de Oro City. Aya din na anta pagyang kaya programa na sukauman ni Kuswa Iran mipantag ko Early Warning Systems o di na sukap pakatukaw Iran kumabalagang gulalan kung mga karina igiraan din ang mga natural hazards. Miyamang padron mambuha Marawi City, Balabagan, Calanogas, agugyang kai akapatagan. Padini ko project ka Action Against Hunger, agusupad ang mga opisina, si kukap pakabagrayran, kukap pakariparado o mga derpa abituan sa high risk kung natural agu human-induced hazards sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sabab si na miyamisita si Rampan sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division na El Salvador City, agu CDRRMO Cagayan de Oro City para ko-observation agu benchmarking iran sa field agyang kai ang mga opisina. Yan si Johania Yusuf para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa.